congratulations muna sa inyong tatlo. Gusto ko lang malaman, both of you guys are using a different motorcycle. Kagaya ng binanggit ng bibangan natin yan every Sunday. Yun yung routine natin. Ano sa palagay niyo yung naging advantage ng Sierra Moto 450 compare sa ibang mga bikes? Ano yung advantage na doon sa obstacle course na tinapon? Ang MT450 po kasi magaan. Tapos, mataas na rin ang curve clearance siya. Pag nag-ride na MT450, baka hindi na kayo puro bikes. So, mas better siya sa mga ganong areas, obstacle, off-road terrain. Ang pagkaganda sa MT450, pwede rin siya sa road. So, hindi na naman masyadong nahirapan mag-adjust kung ginamit namin yung MT450 para sa challenge na yun. Yung sa MT450, sila yung makikita talaga, pwede siya mag-train. So, yung number one sa kanya, ang ganda ng suspension. Yung absorbent na ano niya, kahit nasa trap na absorbent niya, ang ganda ng suspension. So, at number one ay high grade siya. Kasi hindi siya overpower, hindi rin siya, kasi kung overpower na sa ano, magsasave lang lagi. Pero yung power niya, sa tapos ako bilang MT450 rider, advantage niya is naka-KYB front suspension na siya. Adjustable na siya kasi ako mahilig ako mag-adjust yung mga suspension. Kaya na-adjust ko sa gusto ko. Lalo na ako'y maliit lang is 5'3" lang ako. Abot na abot ko rin siya. At sa power naman, sakto-sakto na yung 450 para sa akin. Pwede, at ang maganda rin niya na-adjust ko rin ng quick to brake shock niya kasi adjustable siya. Mas mababa, pwede mo babaan, pwede mo rin agad-agad taasan. Kasi isang volt lang yung malilipat na para tumaas ko ko. Ang maganda rin ay quick yung ma-off ang ABS niya. Kasi isang pinchot lang na matagal, kahit umaandar ka ma-off na. Yun lang po yung mga advantage at kagandaan ng MT-40. Ayaw niyo po mag-share kanina, pero pinasa Australia. Diba? Sige, I'll tell you. The MT Challenge Finals this October in Australia is the